Nako, heto na po mga karbi natin, panalo na, iyak na sila. Inubaran ng maskara ang kamera. Sobrang kahihiyan ang inabot. Nako, yan po mga karbi natin ang ating aalamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. At eto nga, Remulla at Trillanes nanumpa mga kababayan bilang mga resource persona sa pagdinig ng impeachment ni BP Sara. Ayan na talaga mga karibin natin, no? Si Boying Remulla at Trillanes magkasama. Ano kaya ang mga mangyayari dito? Sila ba ay nanumpa para magsabi ng katotohanan? Or sila ay nanumpa para magsabi ng mga kasinungalingan? Di ba? Ito po ang buong balita patungkol po dyan mga kaubayan. Sabi po kasi dito, no? Remulla at Trillanes nanumpa bilang mga resource person sa pagdinig ng impeachment ni BP Sara. Nanumpa bilang resource person sina Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Antonio Trillanes IV sa pagdinig ng House Committee on Justice hinggil sa impeachment laban kay BP Sara. Okay? Inaasahan nilang ilahad ang mga nakalap na dokumento at ebidensya kaugnay ng mga reklamo bilang bahagi ng mas malalim na pagsusuri ng Kamara. Ipinapakita nito na pumasok na sa kritikal na yugto ang proseso kung saan mas titibay o hihina ang mga paratang depende sa ilalabas na ebidensya. Pero sa palagay nyo mga kaubayan, pag si Trillanes kasi ang lumalabas, talagang walang magandang nangyayari dyan eh. Ito po ang naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Ninya, really? Trillanes? Si Trillanes pa ba? Si Trillanes pa ba mga kaubayan ang magsasabi ng katotohanan? No worries kasi ma-impeachment nila si BP Sara, nandyan naman si Mayor Basti Duterte who is able to and willing to replace her in 2028 presidential election. Nako. Basta gusto lang ng taong bayan na may makulong na kurapa na politiko na may lustay sa pondo ng bayan. Ayan. Sabi pa po dito ni Tempo, inuuna pa nila kasi ang impeachment versus BP Sara kaysa pagpapaunlad ng ekonomiya, infrastructure, etc. Kung nawala man si Inday, pwede rin ipalit sina Pulong o Baste. Yan mga kababayan. Ngayon pa lang may mayroon na pong plano, di ba? Bonjing at Trililing, nako po. Bakit puro naka side eye? Nakakatawa talaga itong dalawa na to. Sabi po ni Venera, alas na nilapag, alas na daw yung nilapag mga kaubayan. Yan, sino ba yan? Si Trillanes mga kaubayan, 2.0 lang niya, no? Ni Madriaga yan eh, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto, bago po natin i-play yung video mga kaubayan, eto, pasadahan po muna natin to. Ito pong si Luestro. Sabi po kasi dito mga kaubayan, ang Vice Presidente ay may pananagutan na ibalik ang 73 million at 375 million. Ayon po yan kay Luestro. Total of 444 million sa ating National Treasury. Okay? Nag-ghost na nga tayo, sabi niya, nag-ghost na nga tayo, tila gina-gaslight pa tayo. Grabe itong mga pinapakawalan na mga lingwahe ni Luestro. Okay? Teka lang. Okay, pinagpapasauli po ng 448 million si BP Sara. Nagsasalita kayo dyan sa pagpapasauli, pero teka lang, doon po sa pagpapasauli ng trilyon, billions na nakurap po, na kinurakot po ng mga kasamahan ninyo, kasama pong mga kontraktor, ay hindi man lang kayo nakapagsalita na, oops, teka lang, okay, paano nga, pasauli rin naman ng billions, di ba? So tapos sasabihin nyo, hindi namin pinupolitika, no, si BP Sara. Kami po ay
Pawang katotohanan lamang at patas po ang aming komite. Sus, Ginoo, di ba? Oh. Kung patas talaga kayo, di sana dapat doon din po mga kaubayan, no? Sa mga kurakot, okay? Doon po sa nagkurakot, nagnakaw ng trilyon, okay? Almost trillion, mga billions sa kaban ng bayan, na yun nga ang sinisigaw ngayon ng taong bayan. May mapanagot, pero wala. Nagsauli ba sila mga kaubayan? Meron po nagsauli, ilan lang pong nagsauli, pero yung ninakaw nila, billions. Okay? Ang isinauli, million lang po mga kaubayan. Tingnan nyo na yan. Diba? Kung talagang patas kayo Luestro, dapat siguro ay unahin nyo rin or bigyan nyo rin ng pansin yung mga trilyon na ninanakaw, di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito, truth lasts even when it's hard. Lies may seem strong for a while but they don't last. Ayon po yan kay Mary Joanne. Sabi naman po dito ni Alex S. Dalisay, si Luestro na ba ang Supreme Court para mag-utos sa BP na ibalik ang perang yan? Si Boy Dugo. Sinong Boy Dugo? Ha? Bakit di niya singilin? Yung kaso ni Boy Dugo, may hatol na nga ng Supreme Court na ibalik yung pera, pero di pa rin ibabalik. Ayan mga kaubayan, no? Totoo. Diba? Sa PhilHealth, hindi pa rin na ibabalik. Diba? Anong masasabi nyo dyan, Luestro? So, tapos sasabihin nyo, hindi namin pinupolitika yan. Talagang ganyan ng kalalabasan. Ako po. Ito pa po, sabi po ni Cox, magugulat ka kung inalam mo lang confi fund ng ibang ahensya sa gobyerno, lalo na sa Office of the President. Ayan mga kaubay. Kasi sinisingle out po nila dito si BP Sara. Tingnan nyo millions versus billions mga kaubayan. Diba? Ipinasasauli mga kaubayan, hindi naman yan ninakaw. No? Ginamit naman po yan sa tama mga kaubayan. Talaga. Hiyang-hiya naman kami sa inyo, ibalik nyo muna mga maleta. Kayo, mauna kayong magbalik ng maleta itong mga congressman ito, di ba, nasa nadeliberan. Yung House of Representative nadeliberan ng maleta, mga kaubayan. Kaya dapat lang na kayo ang mauna. Sabi po dito ni Jennifer, di nga binalik yung kay Pinoy na 400 million 10 years ago pa. Naka-on appeal pa rin ang status. So pag Duterte di na pwedeng mag-appeal sa Supreme Court, tama ba mga kakampwet? Ayan. So appealable naman yan mga kaubayan. So antay lang kayo. Huwag kayong atat na atat, diba? Kunyari di namin alam na pwedeng i-appeal ang findings ng COA. Oo nga diba? Atat na atat sila mga kaubayan. Kasi gusto nilang ipakita sa taong bayan that BP Sara, no, is masamang tao. Oo. Magnanakaw kung gano'n. Gusto nilang ipakita sa atin. Pero kunyari na lang, sabi nga dito sa komento, no, na kunyari hindi natin alam na pwede pang i-appeal yan sa Supreme Court mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito pa, may papakita ako sa inyo Kasi isa pang katawa-tawa yung kay ito. Anyway, Sen, ito mukhang puro daw po talagang pasulong. Ito pong pagharap ni Ramil Madriaga po sa Kamara ng Representante. Nabalitaan ko nga. Sa pagdinig dyan, mukhang gagamitin yata itong state witness. Ano ito surprise witness. Hindi naman surprise, kundi expected naman ito. Ito ho ang pinagkaguluhan ng Kamara ng Representante. Pinagkaguluhan po. Sen. Bakit? Mukhang... Kasi ako, sa totoo lang, wala pa akong nakita kahit anong klaseng episode ng kanilang nababalitaan ko lang. Ganun ba? Hindi ko na papanood. Yun nga po. Ano yung salita mo kanina? Na?
Surprise Oo. witness daw po. Oh. Inimbitahan daw po ito para sabihin at Di parang ano ito ka mo, parang surprise witness nila. may sinabi ka parang ito yung pang ano. Surprise ba yung sinabi mo? Opo, Oo, opo, sige, oo. sige, sige. Kasi nga raw, Bakit yung surprise? marami daw po itong alam at di umano ay pinagkakatiwalaan daw po ito ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at saka ni VP Inday Sara Duterte, Sen. At ito daw pala ay nagdi-deliver ng male-maleta, dapol bag ng salapi. Pinagkakatiwalaan daw ni former President Duterte. Pero nung tinanong mga kaubayan, no? Tinanong siya kung close daw ba sila ni former President. Yung abogado ni Madriaga, tinanong, close ba si Madriaga at si former President Duterte? Kasi yun po ang claims niya. Sabi ng abogado ni Madriaga, mga kaubayan, close po sila. Pero sekreto lang. Haba? Mayroon pala ganun, mga kaubayan, close sila pero sekreto lang ni Madriaga. Parang yung yung na may boyfriend ka o may girlfriend ka, ba na, girlfriend ko yan, pero ako lang ang nakakaalam. Ganun si Madriaga, mga kaubayan. Ganun niya niluloko ang taong bayan. Sa mga kakilala ng dating Pangulo at ng pangalawang Pangulo, Inday Sara. Kung surprise witness siya, bakit siya nilabas ngayon? Paano daw po talagang maibuin, makakita ng probable cause? Kasi Tama siya dun eh. Ay, kasi hindi naman korte. Hindi korte yun eh. Kung surprise yun, dapat talaga doon na yun. Alam mo, kung maalala ninyo, di ba, si Attorney Baligod, tinatanong namin na ilabas siya ng lahat. Ano sabi niya? Hindi pwede. Kasi pag inilabas ko na namin ngayon at umabot kami sa korte, mapapagandaan na nila yung sagot nila. Pero kung sasabihin namin to sa korte, sabihin, tatawagin nilang surprise, matataranta ngayon yung mga involved. Hindi sila makakasagot kasi hindi nila napaghandaan. Importante yon. So therefore, if that is important in a court of law, dapat important yun na ilabas si Madriaga sa Senado na. So what's the purpose? Definitely the purpose is propaganda o for optics na masiraan lang si BP Sara. di ba sa Justice Committee ng Kamara, yun lang ata ang hinahanap nila, Sen, di ba? Probable cause. Alam ko kasi by stages yan, di ba? Opo. Kinakailangan makapasa ka doon sa sufficient inform. Una Sufficiency po yan. inform. Opo, oo. Tatlo yan sufficiency inform, sufficiency in substance, Yes po. at saka the complaint alleges sufficient grounds, parang ganyan. Okay, oo. Kaya kailangan merong determination of whether or not the complaint alleges sufficient grounds. Opo. So nag-declare, di ba, sabi niya, ang pagkakaalam ko, nag-declare ng sufficiency of grounds Yes po. O di sapat na yon. Bakit nagkakaroon ng hearing? Yun ang aking tinatanong sa'yo. Hindi, sabi daw kasi mukhang nire-required na rin po ata na magkaroon ng, dati tawag nila mini trial para, kumbaga sa fiscal daw po, pagkariwang kaso, magkaroon daw po ng basihan para maiakyat sa korte yung kasong kinakaharap ng isang tao. Hindi, mali yun. Ganun ba? Kasi nga, yung impeachment kasi, Opo. kung ikukumpara mo sa pangkaraniwang kasong kriminal, Yan, opo. Oo. ito kasi hindi naman kriminal, hindi civil Hindi It's po. more on political Ipaghalimbawa mo, kaya nga merong ang tinatawag nating maghahabla sa kanya, House of Representatives Opo. Kaya nga sa setup natin, magsisimula yung impeachment sa House. Yes po, sa Kamara. Oo. At pagkatapos na establish nila yung kanilang cause of action, kung tutuusin mo sa regular cause of action Opo. Sa House naman, articles of impeachment. Sa mga kung ilang pananagutan ang gusto nilang gawing para ihabla siya. Halimbawa, 10 articles. Prosecutorial ito Opo. Kaya ang tawag doon sa mga maghahabla, prosecution. Yes po. Kaya sa tuntunin ng House, meron silang i-elect na 11 prosecutors. 11 prosecutors, yes. Mga tweed, ang nature ng impeachment proceeding sa House, inquisitorial lang siya. Parang preliminary investigation. Opo. Kapag ka pumunta ka sa piskalya, hindi nagtatrial doon Ganun ba? Sapat na sa piskal yung madistinggin niya
Kasi noon, lalo na noon Opo, oh. ang quantum of evidence noon ay probable cause cause. Opo, oh. So masyado siyang mababaw. Na basta naisip lang ng piskal na May batayan ito. Okay ito. mukhang dapat ko talagang ihabla to. Isampa na sa korte. So pag nagsampa siya sa korte, aarestuin na siya. Opo. Probable cause. Pero ngayon kasi, binago na yun eh. Okay. Ang quantum of evidence, ay yung tinatawag nilang prima facie, Prima facie, opo. with sufficient certainty of conviction. Ganun eh. Yes po. Kaya ngayon, pag sinabi mong prima facie, almost almost sigurado na may kalalagyan to. Yung inireklamo, tama kayo. Oo. Ngayon, kung surprise witness, si Madriaga, ba't nilabas nila? Kasi itong mga sinasabi nila ngayon, ang talagang trial sa Senate eh. Ngayon lang nakikita ko na yung halimbawa, pag nakita ko yung testimony niya, di napaghandaan ko na siya, ito tatanungin ko siya ng Yun ganito. na nga po, oo. Tatanungin ko nito. Oo. Paano kung lahat ng tinanong ko bumagsak siya? Eh di wala. Oo. Kaya nga yung piskal, Ngayon nga, madali na siyang... Si remember, under oath na siya eh. Sa kamara. So, nung mga kapalpakan niya doon, nakapaghanda tuloy lalo sila VP Sara Duterte. So, yan yung sinasabing pag ikaw talaga hindi abogado, galing. Nagmagaling to mga congressman natin eh. Kaya pulpul talaga eh. Pulpul talaga mga animal eh. Nagmagaling eh. Mga So yan hindot mga eh. kabayan. Yan ang problema eh. Pag nagmamagaling, nadadali eh. sasabihin niya lang, ikaw ba si Madriaga? Opo. Testingin niya lang eh. Oo. Minsan mga kanya pa lang eh. Piskal, oo. Kasi nung nagtatrial pa ako sa bandang Laguna, Opo. may nauna eh. Pero kasi maliit. Ito muna yung nauna. Oo. Attorney Nelson Lubao. Yan. Asan ang mo? Sir, wali ka. Asan yung akusado? Asan yung complainant? Ito. Sabi ng piskal, Opo. Ito ba ang iyong salaysay? Oo. Ito yung complaint. Nako. Oo. Di ba puro kasinungalingan ito? Di ba tinuruan ka lang? Ganun sabi ng piskal, Kasi abogado po papatay na siya. Ganun lang naman ang eh. So pag So yan mga kababayan, ano yung opinion, reaction patungkol po dyan mga karabin natin, just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.